Eto si Mayumi Tanaka. Kilala nga siya bilang voice actor ni Mojako, ni Krillin ng Dragon Ball, at syempre ni Luffy ng One Piece. At nagkaroon nga ako ng tsansa na ma-interview siya. Teka, paano ba ako napunta sa ganitong sitwasyon? Bali July this year nga nakatanggap ako ng message galing sa Netflix. Yes, yung isa sa pinakasikat na streaming platform sa bansa natin, Netflix. Sinabi nga nila yung plano nila na balak nga daw akong isama sa Japan para sa isang fan event na gaganapin patungkol sa One Piece live action. So fast forward nga itong event nga na to 4 na araw. Sa unang araw nga magkakaroon ng welcome dinner, which is na-enjoy ko ng sobra. Yung menu nga sa One Piece team dinner na to very inspired sa mismong One Piece. At even meron pang meat na similar sa paborito ni Luffy. Sinalubong rin kami ng mga wanted posters namin. Yes, namin. Dahil bukod nga sa akin na Pilipino may kasama rin akong galing sa iba't ibang bansa sa event na to. Nandyan nga yung mga taga Taiwan, Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapore at iba pa. Nag-umpisa nga itong day 2 namin sa SUD restaurant sa Minato, Tokyo. By the way, bukod nga sa akin, syempre may kasama rin akong ibang Pilipino sa event na to. At ito nga sila MJ Marfori na isang journalist at TV news reporter, si Prince de Guzman na kung sumusubaybay kayo sa cosplay scene, paniguradong kilala nyo na siya. Same as Awi na partner ni Prince. Sila nga yung naging highlights nitong day 2 para sa akin. Dahil yung kinosplay lang naman nila sila Zoro at Nami. Plus samahan mo pa nga ng pagko-cosplay ni Pete na Luffy, kumpleto na itong unang 3 miyembro ng Straw Hat Pirates. Diba? Bali ang task nga namin sa araw na to matutong gumamit ng espada. At sino pa bang magtuturo sa amin? Syempre yung mismong nagturo din kay Zoro or kay Making New sa naganap na One Piece live action. At siya nga si Koji-san. Pagtapos nga ng event na to nag-proceed na kami sa early premiere na itong One Piece live action sa Odaiba, Tokyo. Pinanood nga namin itong first 2 episodes ng live action. At ang masasabi ko lang napaka-solid. Makailang beses nga akong nakaramdam ng goosebumps. At malamang na ganito rin yung naramdaman nyo nung napanood nyo na itong 8 episodes. Tama? Sa pag-uumpisa nga nitong day 3 binalikan namin itong Odaiba, Tokyo para sa isang content capturing na obviously nung gabi nung early premiere hindi namin gaanong nakita dahil sa maraming ang tao. Dito nga nakita namin itong mga sinuot ng mismong Straw Hat Pirates sa nangyaring live action. Nandito rin yung pinagsama-samang message ni Oda para sa mangyayaring live action all throughout sa ilang taon na paggawa nito. Bukod pa nga dyan nakita rin namin itong props na ginamit sa live action, gaya ng pera, mapa at iba pa. Pagtapos nga nito finally na yung pinakahihintay ko na. At ito nga yung masasabi kong main event sa buong trip na to sa Japan. Ang makita ang original voice actors netong One Piece. Sila Mayumi Tanaka, Kazuya Nakai, Akemi Okamura, Kape Yamaguchi at si Hiroaki Harata. Nagkaroon nga kami ng tsansa na ma-interview sila. At syempre as a fan ang una ko ngang tinanong si Mayumi Tanaka o yung voice actress ni Luffy. Hi, my name is Eneru from Philippines. This question is for Mayumi Tanaka. In One Piece live action, what was the hardest scene to dub? Well, in the very beginning, because I felt that it's Luffy's story, and for the animation, and even in a short time, short moments, it's portrayed or depicted in a long way. So there are things that you don't recognize, but in a very fast tempo, but there are things that you realize certain things. Because Zoro's presence, I was very impressed with Zoro's presence because when I was working on my voice in the anime version, I never really felt maybe Zoro could be dead, but because in the manga he resurrected very quickly, so there were those differences.
Ang sumunod ko namang tinanong syempre si Zoro na o si Kazuya Nakai. My last question for Zoro. Same as the question for Mayumi. What was the hardest scene to dub? The most challenging scene. Challenging. I mean, I enjoyed everything. Having said that, I had to capture Makeyu's interpretation of Zoro. But that's when I was able to capture his Makeyu's interpretation of Zoro. So I was going to try to add what I can bring, and it took a little bit of work there, and that was tough, but overall it was fun. I don't think it was a chore in any way. Sa pag-uumpisa nga ng day 4 namin, binisita namin itong office ng Netflix Japan sa Minato, Tokyo. Nilibot nga kami sa mga offices nila. Nakita nga namin yung mga sikat na series na ginawa ng Netflix. At syempre yung mga series na ipapalabas pa lang. At speaking of ipapalabas pa lang, pagtapos nga nitong office tour, nagkaroon kami ng tsansa na mapanood din ang episode 1 and 2 nitong paparating na anime series na Pluto. Basically, parang crime anime nga ito. At kung love nyo nga yung Detective Conan, I'm sure na magugustuhan nyo rin itong anime na to. So probably ipapalabas itong Pluto in mid-October. At ang masasabi ko lang sobrang nahook nga ako sa anime na to. Kaya naman hindi na rin ako makapaghintay na ipalabas to sa Netflix dahil paniguradong maganda to. At bago nga kami umalis sa Netflix office, nagkaroon kami ng isang activity. At ito nga yung bento making. Basically gagayahin lang namin yung karakter na napili namin. At syempre si Luffy nga yung pinili ko. Bali kayo na lang ang mag-judge kung nakuha ko ba o hindi. Pagtapos nga nito nag-proceed na kami sa huling event. At ito nga yung bisitahin ang Toy Saipen sa Shibuya, Tokyo. Dito nga nakita namin yung iba't ibang laruan na exclusively para lang sa One Piece live action. Nandito rin yung mga costumes nila at kung ano-ano pa. Overall nga sobrang na-enjoy ko itong 4 na araw na event ng Netflix sa Tokyo. Not to mention na ito nga yung unang pagkakataon na umapak ako sa ibang bansa. At mapalad nga ako na sa Japan pa talaga itong first time ko. Japan na tahanan ng anime na mahal natin. Kaya naman nagpapasalamat nga ako sa Netflix para sa pag-invite sa akin sa event na to. Specifically kila Sir Francis, Ma'am Mickey, Ma'am Aimee at Ma'am Bernie. Nagpapasalamat rin ako kila Prince, Awi at MJ na talagang inalalayan ako sa event na to. Kung may time nga kayo, i-follow nyo sila. At lastly, syempre, nagpapasalamat din ako sa'yo. Yes, ikaw na nanunood. Dahil kung hindi ka nga nanunood, malamang nawala ang lahat ng ito. Kaya thank you, Nakama.